May mga magulang sasabihin, dapat tanggalin talaga yung mga mobile phones na yan, yung mga smartphones na yan, yung mga gadgets na yan, dapat hindi nahawakan ng mga bata. Pero ito guys ang tanong, kung tatanggalin mo yung phone, ngayon, tatanggalin mo, pag tinanggal mo yung phone, yung smartphone sa kanila, ang tanong, ano yung lalabas? 'Di ba? Lalabas ang galit, lalabas, iiyak yan, maninigaw, sigawan. Of course, no, bargaining. May bargaining pa yan. Makikipag-negotiate pa yan sa inyo para makipag-bargain lang. Tayo, pag nakikita natin gano'n, iyak agad, galit yung anak, nagwawala. Ang inisip natin, ang sama talaga ng anak ko. Now, I want to let you know, hindi masama ang anak mo. Kung hindi, yung internet talaga, yung applications na yan, talagang magaling ang pagkakagawa. Mahusay ang pagkakagawa. Itong mga online games, online videos, mga kung ano pang mga digital platforms, they are developed para makagawa or develop habit dun sa gumagamit. Itong week lang na to, itong linggong to, ito tanong ko sa inyo, ilang beses kayo nag-away ng anak mo? Dahil lang dyan sa screen time, dahil lang yan sa cellphone na yan. Kinukumpara natin, bakit noon okay lang naman kami? Pero ngayon, parang ang hirap makontrol ng screen. Now, ito yung very straightforward na sagot ko sa ganyang tanong. Alam nyo, nag-e-evolve ang technology. Di ba, nung unang panahon, ano ba yung technology natin noon? Sa panahon ko, batang 90s ako eh. So, 1980s, 1990s, ano bang meron tayo? Transistor radio, television, meron tayo. Family computer, inabutan ko yun. Siyempre, cassette tape. Oh, di ba? So, parang napakayabang mo na nung panahon na yun pag meron kang cassette tape, cassette player, Walkman, di ba? At nag-i-evolve, di ba? From a Walkman, nag-evolve hanggang nag-CD man, yung cassette tape, nag-evolve, naging CD, naging DVD, naging Blu-ray, di ba? So, nag-i-evolve. Ang technology nag-evolve. Ang problema, yung expectations natin ng mga magulang, ang tanong, nag-evolve din ba? Now, ang problema, hindi nag-evolve yung ating expectations as parents. We still live with the past. Kaya we keep on comparing the past sa present. Pag-usapan natin yung mga different era, guys. Di ba? Yung era noon ng television, TV era. Ano bang, bakit hindi natin nararanasan itong ngayon, yung problema sa screen time noon? Nung nasa, di ba, tayo, black and white. Minsan pa nga, yung iba, pumupunta dun sa kapitbahay. Di ba? Nakikinood kayo dun sa bintana. O, sinong nakaka-relate? O, bakit hindi tayo walang ganong problema sa screen time? Kasi nga, nung unang panahon, kahit TV, kahit nga radyo, di ba? FM, di ba? Na-addict din tayo sa FM. Merong kasing ending ang mga palabas. Okay? Merong commercial break. Di ba? Kapag may commercial break, o di ba? Di ba? Palabas, example, Home Along the Riles. Di ba? John and Marcia. Diba? Pagkatapos may commercial break, so yung tutok mo dun sa TV ay nagkakaroon din ng break. Di ba? Ang iba, ay sige, alis muna, pupunta sa kusina, mapupunta ng banyo, kaya lalabas muna ng bahay, o kaya makikipagkwentuhan muna sa kasama ng nanonood, di ba? So may break. Ibig sabihin, kailangan mong tumayo. Noon, di ba? Pag magpapalit tayo ng channel, di ba? May iba pa, di ba? Disusi yung channel, yung iniikot-ikot, tik, 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 di ba? Tapos, di ba, yung iba, pipindutin. Okay lang yun, may remote yung iba. Kasi, kailangan mong mag-effort noon, di ba? Pag gusto mong ipalitan ng channel, tatayo ka para palitan yung channel. Pipindutin mo yung button o kaya iikutin mo yung dun sa TV. Di ba? Or, yung mga magulang natin noon, kapag sinabi na, matulog na, agad-agad yan, patay yung TV. Kasi, nakokontrol din eh. Di ba? Yung mga kapitbahay nga natin, so mga walang TV noon, di ba? Nakikinood lang tayo sa mga kapitbahay. O, di ba? Kapag sinarado na ang bintana, tapos na ang palabas. Uwian na. Madalas, hindi natin paborito lahat. Di ba? Mayroon lang ding pinipiling palabas. Like ako noon, pinipili ko lang. Ay, yung mga comedy lang ang pinapanood ko. So, hindi ako nanonood ng mga Maricel Soriano na mga drama. O kaya mga kantahan like ni Dick and Carmi or Sharon Cuneta. Hindi naman ako fan nila. So, ibig sabihin, after ng isang palabas na paborito mo, ay napuputol at ibig sabihin, after nun, may gagawin ka ng iba. Pagkatapos ng
ng television era. Anong kasunod? O di ba? Naging uso ang cellphone in the early of 2000s. Di ba? After the 90s, naging uso ang cellphone, and then the cellphone evolves. Naging smartphone. So ito yung smartphone era. No, nagkaroon na ng smartphone era, nagkaroon ng 24/7 na portable dopamine. So yung dopamine, alam naman natin, ito yung chemical, no, na doon sa ating utak, that ito yung happy hormone, ika nga, di ba? Ito yung hormone na nagtitrigger ng excitement. Okay? So, ngayon, sa smartphone era, ano nangyari? Siyempre, ang ating mga smartphones, kagaya nito, nasa bulsa, nasa kama, very accessible. Minsan, sa banyo pa, dinadala, nagsi-CR, nagdadala ng cellphone. Oh. Kahit saan pumunta, very portable, nabibitbit natin. So, sa bawat swipe, okay, ang bilis lang kasi hindi mo na kailangang tumayo. Kahit nakaupo ka, kahit nakahiga ka, pwedeng magbabago ang mga pinapanood mong video. Pwedeng magbabago ang pinapanood mong mga jokes, no? Mga bagong rewards. As it evolves, the technology evolves from a smartphone, from a simple smartphone, anong nangyari? Ito, nagkakaroon na tayo ng algorithm era. Hindi ito alam ng karamihan sa atin, sa mga magulang. Alam nyo guys, hindi random ang lumalabas na ngayon dyan sa feeds. Kung dati-rati kasi, random nang lumabas ang mga different videos sa ating mga gadgets, sa mga phones na to, kahit computer, kahit sa mga tablets, iPad, random noon pero ngayon hindi na. Ang lumalabas na mga feeds diyan sa screen ng ating mga phone natin ay algorithm ang nakakontrol. Okay? Ang algorithm, alam niya kung ano yung pinapanood ng anak mo. So, kung ang anak mo nanonood ng ganitong klaseng video, sinusundan niya ng algorithm, binabasa ng algorithm kung ano yung iniisip mo, kung ano yung behavior mo. Binabasa niya, sinusundan ka niya. Alam niya kung kailan yung anak mo nalulungkot. Kahit nga ikaw Alam niya. Alam din niya kung kailan bored yung bata. Alam din niya kung kailan nakakaramdam na ng insecurity. Kasi nababasa ng algorithm yung behavior by what the child is seeing. Kung ano yung pinapanood niya. Kung ano yung sinusundan ng anak mo. Nung teenager mong anak, mapapansin nyo, ang mga content ngayon, hindi lang basta't nag-content ng prank o kaya sumayaw. Hindi na. Alam nyo, pansinin nyo, ang mga content ngayon sinusundan yung emotional weak spots ng audience. So, sa bata, sinusundan ng content, ng algorithm. Yung mga content creators ngayon, sinusundan na, binabasa na ang behaviors, how they react, how they respond, ang sinusundan ng algorithm through those contents. At yung resulta ng algorithm, yun ang ina-analyze ng mga content creators. Okay, kapag tinanggal mo yung phone, okay, bawiin mo yung phone na yan. Ngayon, ang mangyayari, hindi lang screen kasi yung tinanggal mo. Ang tinatanggal mo ngayon yung kanyang emotional support system. Lumalabas yung mga aggressive behaviors, umiiyak, na sumisigaw, nag-aaway kayo. Algorithm, nag-evolve ulit, is now called the social era. Ang phone na to, itong simpleng phone na to guys, itong phone na to, hindi lang to phone na device. It's not just a simple device. Alam nyo, para sa isang teenager, para sa isang bata, ang phone na to, barkada niya. Ang phone na to, status. Yung phone na to, gives him or her the identity. Ang phone na to, gives the child the sense of belongingness. Kaya, pag ang mga magulang sinasabi, ay, bigay mo na yung phone mo. Ano yung naririnig ng bata? Actually, it's not ibigay mo yung phone. Sinasabi, ang sa kanyang naintindihan, lumabas ka muna sa mundo mo. Pero yun nga ang problema, mabigat yan para sa kanila. Mabigat yan kasi walang alternative, walang support system. Yan ay kung walang support system. Of course, that's the condition. Yun ang precondition.